Magandang araw mga bay. Muli, balik na naman tayo sa dagat para makipagsapalaran at ipagpatuloy ang mga binuo nating pangarap. Solo dive pa rin ako mga bay. At tara, samahan niyo ako sa mga kaganapan sa aking pamamana sa araw na ito. Shoutout nga pala kay Bay Reniel Ruba para sa GoPro na ginagamit natin at shoutout kay Bay Michael Elliot para sa bangka na ginagamit natin sa pagpalaot. Maraming salamat mga bay. Sa muli, balik na naman tayo sa dagat para makipagsapalaran. Magbabaka sakali na makahuli tayo at meron tayong maiuwi at may mailagay sa pagkainan. Solo dive pa rin ako mga bay. Ito, prepare na yung gamit. Ayun, samahan nyo ako sa mga mangyayari sa aking pamamana sa araw na ito. Yan lang mga bay. See you in action. Pagkatapos natin mag-prepare ay lusong na kagad sa tubig. Medyo malabo pa rin yung visibility pero tuloy pa rin tayo sa ating pakikipagsapalaran para sa first dive sa araw na ito. Isang coral trout ang ating first target at tinamaan natin mga bay. Thank you Lord at ibinigay sa atin ang naging unang target natin sa araw na ito, isang coral trout at good size na ito mga bay, kaya panigurado na makakabili tayo ng bigas nito at meron tayong mailalagay sa pagkainan. Thank you Lord. Aswangin ang ating naging unang isda. Siyempre tuloy sa paghahanap mga bay. Dito ay nabigyan niya ako sa ganda ng spot na ito at meron pang isang naging target dito. Ayun, tinamaan natin isang harlequin sweetlip mga bay, ang ating naging pangalawang isda sa araw na ito. Napakaganda ng spot mga bay, parang nakakalimutan ko nasa ilalim pala ng tubig, sa ganda sa ilalim. At habang lumalangoy nga ako at naghahanap, nadaanan ko itong coral trout na ito at naging pangatlong isda sa araw na ito. Drop shot ang aking ginawa dahil kitang kita na agad yung isda at medyo maamo naman. Sa part na ito mga bay nag-ambush ako. Nakadapala ako dito sa may batuhan. Kahit may kalabuan yung spot nangingibabaw yung kagandahan ng coral sa ilalim. Talagang nangingibabaw, ang ganda ng mga kulay mga bay. At lalong napaganda ang tanawin nung meron ng nagpakitang isang Spanish flag snapper, target lock, at ayun, nakakalabitan natin mga bay at naidagdag na natin ito sa ating huli sa araw na ito, isang Spanish flag snapper or saging-saging. Patuloy lang ako sa paghahanap ng isda hanggang sa napunta ako sa spot na to kung saan maraming silver drummer. At dito nga sa unang pag drop natin sa spot na to, sa kabilang part ng ledge ay meron ako na ispatan, isang silver drummer o ilak. Nag-fish ko lang ako mga bay at inantay ko lang na baka sakaling bumalik dahil may pagka-curious din ang isdang ito. Ilang segundo pa nga lumipas kita ko nang bumalik. Ayun, isang ikot at sa pangalawang pag-ikot niya ay nakalabitan na natin mga bay. At ayun, tumagos ang ating shaft sa ating shooting line kaya mataas na yung tsansa na mahuli natin yung isdang to. Lord, silver driver, ilak. Napakasarap nito mga bay sa pansabaw.
o kahit sa panginihaw dahil talagang nagmamantika at lalong gaganahan ng kain kapag naamoy mo na. Ang amoy ito napakabango at napakasarap. Bumalik nga ako sa spot mga bay at ayun, panibagong silver drummer na naman ulit. Sa pagkakataong ito ay pangalawang silver drummer natin mga bay. Sa pangalawang pag-drop natin sa area na yan. Bali umabante lang ng konti. At naghanap ng mas magandang spot para makapag-hunt. At ayun, nakadagdag na naman tayo ng silver drummer mga bay. Isa sa mga silver drummer na ito ang pinaiwan natin at syempre para pang ulam. Sa part na ito mga bay, dahan-dahan lang bumaba. Dahil medyo nagugulat na sa atin yung silver drummer. Kung napapansin ninyo, isang porcupine fish yung nandun sa unahan o tagutungan. Napakasarap din yan mga bay sa ginataan. Pero sa ngayon, hindi siya kasama sa ating target list. Kaya maswerte yung tagutungan na yun at hindi pa ngayon ang kanyang huling araw. Meron nga ako nakitang yellow line sweet lip dito pero hindi siya ang ating target dahil plano nating makarami ng silver drummer. Kaya hinayaan lang muna natin siya at nagantay ng pagkakataon na lumapit yung mga silver drummer. At ayun, may lumapit nga at nakalabitan natin mga bay. Dagdag na naman tayo ng isa pang silver drummer. Thank you Lord. Malalaki na yung mga isdang to mga bay dahil nagre-range na ito ng 1 kilo bawat isa. Kaya talagang paldo. Napaanak ko nga isang yellow line sweet lip na ito dahil walang lumapit na silver drummer at nakahabara-bara lang siya kaya pinana ko na. At sa part na ito mga bay, mayroon akong dalawang option. Yellowtail trevally or ilak. Pero mas pinili ko yung ilak dahil bihira ako makahuli ng marami ng ganitong klaseng isda kaya pinariority muna natin yung ilak. Thank you Lord. Muli kong binalikan yung spot. At syempre, talagang dahan-dahan tayo. Dahil medyo gulat na yung mga isda. Gawa ng ilang beses na tayong makapana dito. Pero, nandito pa rin talaga sila. At hindi pa rin umaalis. At ilang segundo nga ang lumipas ay meron na namang umaaligid na ilak. Inantay ko lang yung tamang chance. At ayun, ibinigay na naman sa atin ang tamang range at tuluyan nating nakalabitan. Another silver drummer na naman mga bay. Thank you Lord. Nagdaga na naman.
So, duwerte tayo sa pagkakataon na ito mga bay sa ilak dahil maraming pagkakataon na rin yung pabalik-balik ako sa spot na to. At madalas ay hanggang tingin lang ako sa kanila. Nagkataon ngayon at medyo maamo sila. Dito nga mga bay, pababa ako sa ledge, meron pang nagpakitang gila sa atin. Isang eagle ray. Pinagmasdan ko yung eagle ray dahil napakagandang tingnan. Hanggang sa nang ibaling ko ang aking paningin dito sa baba, meron din palang nakatingin sa atin na isang ilak. At ayun, nakalabitan din natin. Maraming salamat sa Panginoon at dahil binigyan niya tayo ng bonus sa kabila ng live show na ginawa ng Eagle Ray. Napakagandang tanawin at syempre meron pang bonus na silver drummer o ilak. Thank you Lord. Good side yung stingray na yan. Meron pa akong ibang nahuling mga silver drummer mga bay na hindi ko na nakuha ng video dahil sa pagkataong yon ay nagmamadali ako bumaba at mapana yung isda dahil medyo mailap hanggang sa napadpad ako sa area na to. Hindi kalayuan dun sa spot ng mga silver drummer. Sinubukan ko lang silipin kung anong meron dahil madalas itong tambayan ng mga giant trevally. Ilang segundo nga matapos na makapag-drop ako dito sa spot, may napansin akong gumalaw sa lalim. Ayun, meron ng giant trevally mga bay. Hindi pa naman kalakihan pero goals na rin, nasa around 3 kilos na rin. Kaya hindi ko na iginalaw ng husto yung pana dahil baka maspok. Inantay ko na yung timing na siya yung tumapat sa dulo ng ating shop at tuluyan na nga nating nakalabitan. Stone shot. Medyo inaantok yung giant trevally na to dahil nakatulog nung tamaan ng pana natin. Ito na rin yung naging huling isda natin sa araw na to mga bay. At pagkatapos ko masecure yung isda, Thank you Lord. nagdesisyon na akong bumalik sa bangka para na rin makapagpahinga dahil halos buong araw tayong nakababad sa tubig at panay langoy lang ating ginawa kaya balik na tayo sa bangka. Sulit ang ating ginawang pamamana sa araw na ito mga bay dahil halos mapuno yung ating stringer. Bagamat mabigat at nakakapagod, pero talagang napapawi naman kapag nakikita mo yung huli. Magandang hapon mga bay, kakawilan natin. Ditanggal ko to. Ito yung benta natin. Hindi ko mangisira talaga. Ditanggal ko. Tapos na sama na. Higit 1,000 pero 1,000 na natira. May binayaran ang ulam natin. Silver drummer o ilak. Isa namang mapagpalang araw at successful day ang ating nagawa sa ating pamamana. Maraming salamat sa Panginoon at nakawi tayong ligtas at meron tayong naiuwi at may nailagay sa pagkainan. Maraming salamat mga bay sa inyong pagsama sa akin sa aking pagpalaot sa araw na ito. Sa mga bago sa channel ko, huwag naman pong kalimutang i-hit yung like tapos pa-subscribe na rin at patap na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload natin kagaya nito. Maraming salamat kay Bay Ruba sa pagpapagamit sa atin ng kanyang GoPro. At maraming salamat din kay Bay Michael Elliot sa pagpapagamit ng kanyang bangka para hindi tayo mahirapan sa pagpalaot. Yan lang mga bay. Peace out.